Another day, another J. Fern's Wife story. Natapos ko ng markingan ang mga sisiw na inilabas sa incubator at inilagay muna namin sa kahon para hindi sila lamigin. Diyan muna sila maghapon at bukas na namin sila pakakainin at paiinumin. Hindi pa kasi kakain at iinom yan ngayon, kaya baka lamigin pag nilagay namin sa folding. Pagkatanggal nga ng mga sisiw sa incubator, ay nilinis na ito ni Jayfern. Kailangang linisin niyan dahil madami diyang maliliit na balahibo ng sisiw at meron ding tumagas galing sa itlog. Sinabo na nga yan ni Jayfern at pagkatapos ay pinunasan niya ng basahang may sunrox. Kailangang i-disinfect para hindi maapektuhan yung mga bagong isasalang naming itlog. Inilagay na nga sa tray ni Jayfern ang mga itlog at pinagsama-sama na niya yung mga itlog na magkakaparehas. Madami kaming nakolektang itlog ngayon kumpara nung nakaraan. 50 pieces lahat ang nakolekta naming itlog pero hindi lahat yan ay may similya. After 3 days ay sisilipin na agad yan ni Jayfern para makain pa namin yung mga itlog na walang similya. At after 10 days ay uulitin ulit ni Jayfern ang pagkakandling para malaman kung meron pa ring mga bugok. Sana ngay may similya ang lahat ng mga itlog na yan para madami kaming mapalabas na sisiw ngayon. Off-season na nga pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpapapisa namin ng mga itlog para hindi maubusan ang mga client namin. At habang inaayos ni Jayfern ang mga itlog sa tray ay binuksan na niya ang incubator para matuyo ang loob nito at para bago niya ilagay ang mga itlog ay mainit na ito nasa tama ng temperature. Kaya nung nagpatay-sindi na ang ilaw ng incubator, ang ibig sabihin nun ay okay na ang temperature sa loob kaya isinalang na ni Jayfern ang mga itlog. Nilagyan na rin ng tubig sa loob ng incubator at kung nagtataka kayo kung paano namin hinahalo ang mga itlog dyan ay manual po. 2 times a day kami naghahalo ng itlog at iniikot-ikot lang namin ang mga itlog kaya meron niyang tanda kung naikot na siya o hindi pa. Importanteng nahahalo ang itlog para hindi dumikit sa wall yung nabubuong sisiw sa loob para hindi ito mabugok. Pagkatapos maisalang ang mga itlog, isinara na ni Jayfern ang incubator. Kinabukasan nga ay ibinaba na namin ang mga sisiw at pinatuka. Matatakaw na ngang tumuka ang mga sisiw, mga gutom na yata. 15 lahat ang napisang itlog pero yung 4 ay mga premature kaya kinal na namin. Kaya naging 11 na lang yan dahil yung isa ay naipit, sayang. Merong isang sisiw na kawit ang mga daliri sa paa kaya hindi siya makalakad, nakatayo lang at siyap ng siyap. Kaya gumawa ng paraan si Jayfern para maituwid yung kawit na daliri sa paa ng sisiw. Hindi ko na na-video kung paano ginawa ni Jayfern sa mga daliri ng sisiw. Ginupit lang ni Jayfern yung karton ng vitamins at idinikit doon ang daliri ng sisiw ng may tiban. Matigas yung karton ng vitamins kaya hindi agad-agad ito napupunit. Yun nga lang, pag sa karton tumatayo ang sisiw ay nadudulas. Pero kapag sa tela or sa towel ay nakakalakad na siya at nakakatayo. Tuwang-tuwa si Jayfern nung humakbang na ang sisiw. At para hindi madulas yung isang sisiw, sinapina namin ng basahan yung karton na pinaglalagyan namin sa kanila. Tawa kami ng tawa ni Jayfern dahil yung paa ng sisiw ay para ng paa ng pato. Pero kahit ganon, at least ngayon nakakalakad na siya. Pagkatapos nilang tumuka ay nilagyan na namin ng painom. Multilite Premium ang pinapainom namin sa mga bagong pisa naming sisiw. Maganda ang Multilite Premium dahil kompleto na ito sa vitamins at meron pa itong probiotic. Naiiwasan ding mabansot ang mga sisiw sa Multilite Premium dahil meron itong CGF. Nilagyan namin ng bato ang waterer nila para hindi sila masubsob dyan at hindi rin sila mabasa. Nakakatuwa ang mga cockerels na bagong alpas ngayon sa range area dahil lagi silang sama-sama. Hindi pa sila pumupunta sa kabilang lote dahil hindi pa sila sanay doon. Kaya nung pinatuka sila ni Richard ay dito lang malapit sa kubo sila pinatuka dahil hindi sila pumupunta doon sa kabilang lote. Itinali na nila Jayfern yung mga baby stag dyan na matatapang na at namamalo ng mga cockerels. Kaya iilan na lang ang baby stag na natira dyan at mahilig namang tumambay doon sa kabilang lote kaya hindi sila nag-aawayan. Yung mga cockerels at baby pullets na bagong alpas sa range area ay dito malapit sa kubo pinapakain. Yung mga baby pullets naman na iba hindi makatuka dahil hinahabol. Pinaghiwa-hiwalay na nga ang kanilang patukaan para hindi nag-aawayan. Yung mga dating alpas dito sa range area ay dun pa rin sa kabilang lote pinapakain.
Yung ibang mga baby pullets ay hindi makalapit sa patukaan dahil natatakot. Para makakain ang mga baby pullets, inutusan ni J. Fern si Richard na ilagay ang mga ito sa scratch pen at lagyan doon ng patuka. Nakakain na rin ng maayos ang mga baby pullets. Hindi pa sanay na alpas ang mga baby pullets na ito kaya natatakot sila sa mga cockerels. Pag nakaisang linggo na sa range area, ang mga baby pullets na to ay masasanay na rin itong alpas. At nung malapit na ngang dumilim, nag-ipon-ipon na ang mga cockerels sa may kubo. Nakabantay sila J. Fern at Richard sa mga manok dahil hindi pa niyan alam kung saan sila hahapon. Bago humapon ay nagpapagabusog ang mga manok, sinasaid nila yung mga natirang patuka sa kanilang kainan. At nung dumidilim na nga, nag-ipon-ipon na ang mga cockerels sa ilalim ng puno ng miracle fruit. Doon balak humapon ng mga cockerels kaya inaabog sila ni J. Fern papunta sa kubo. Hindi kasi sila pwedeng humapon sa mga puno dahil nag-uulan ngayon, mababasa sila. Yan. Kahit dyan sila sa ibabaw ng tangkal Maulanan kayo eh. para hindi maulanan. Hindi kayo mahirapan pag namigan. Yan o, nahapon na doon. Abugin mo pa doon, Chad. Bugawin pa. Hindi kayo go. Gusto na naman dito sa gusto sa puno umapon eh. Nandyan. Luang-luang yan dyan eh. Kaya dyan nabasa. Ang bukas yan. Inabugan nila ang mga cockerels papunta sa kubo kaya doon nagpuntahan ang mga cockerels. Umakyat na nga sa ibabaw ng tangkal yung ibang mga cockerels at doon na humapon. Ano yung iba? Bugawin mo, Chad, doon. Dahil ng tek yan. Diyan na naman yung ano sa ano. Miracle fruit. Ganyan nga ang mga manok kapag hapon, sobrang iingay nila habang naghahaponan. Binantayan nga nila J. Fern at Richard ang mga manok para sa kubo lahat sila umapon. Hindi sila umalis sa range area hanggat hindi nakakahapon ang lahat ng mga manok. Hinintay na nga nilang dumilim bago sila umalis sa range area. Sinigurado muna nilang nasa kubo ang lahat ng mga manok para walang maulanan. Yung mga baby stag at yung ibang cockerels ay sa may bubong humapon. Yung iba namang mga cockerels ay sa ibabaw na lang ng tangkal humapon. Ito namang mga puting cockerels hindi mapakali kung saan hahapon. At itong isa nga ay lumipad na papunta sa bubong. Kaya mabilis masira ang pawid dyan sa may kubo dahil laging inaakyat ng mga manok. Pagkatapos ay kinakaykay pa ang pawid kaya mabilis mabutas. At nung madilim na nga, tumahimik na ang mga manok sa kubo. Sa kubo namin sila sasanaying humapon para hindi sila nauulanan dahil tag-ulan na ngayon. Saka lang umalis sila J. Fern at Richard ng range area nung tahimik na nga ang mga manok. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!